umaga pa lang mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya, katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito, saan man sulok ka na mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! Oras Pilipinas, ganap na 6:08 na ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ating mga headlines, sospek na nanghipo umano sa isang 15 anyos na estudyante. Nawalan daw umano ng balanse habang motorsiklo. Nabidyoan siya, saka napicturean siya ng ating biktima, pero hindi yung pangyayari na nangyaring hipuan, kundi yung paalis na siya. Nagtapo ng patay na sanggol sa barangay Santa Monica. Bigo pa rin na matukoy. Nakakos na pangyari ito, makiugnayan po sa barangay, makipagtulungan na sa ganun, ay mabigyan naman natin ng magandang hustisya yung sanggol na ito. Samantala mga katropa, 2 naman arestado sa isinagawang drug by bust operation ng mga otoridad sa bayan ng El Nido. Sa balitang regional, security guard na kuryente habang nangunguha ng mangga sa Cavite. Balitang national, ombudsman naman, iniimbestigahan na ang posible umanong paglabag ng mga solar firm na konektado kay Representative Libeste. Balitang international, US muling nakakumpiska ng barko mula sa Caribbean Sea. Balitang showbiz naman, British singer na si Harry Styles maglalabas umano ng bagong album. Balitang sports, MVP trophy ng PBA ipapangalan kay Ramon Fernandez. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga lalawigan ng Palawan. Mga katropa, ngayon ho ay linggo ng umaga, ika-18 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga at tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay na rin napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live na rin tayo napapanood mga katropa sa 104.7 XFM Palawan na Facebook page. Mga katropa, kami ho ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gilbert Basio. At ako naman si Katropang Jamay Kasarad. At ngayon, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Express Balita sa umaga. Balitang dukan. Mga katropa, kinumpirma ho ni Barangay Kagawad Roel Buo na kumalat na video kung saan makikita ang dalawang
kasuntukan ay naganap sa barangay Iwahig dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon ho sa opisyal, may lumapit umano sa kanya upang humingi ng tulong at pagresponde. Kahit hindi pa siya ang opisyal ay may hawak ng peace and order ng barangay ay agad umano itong pinuntahan ng napag-alaman na alitan ng dalawang lalaki ay may kaugnayan sa isang insidente na ganap 2 buwan na ang nakalilipas kung saan umano'y naghamon ang dalawa ng tagaan. Pinagmulan umano ng alitan ay uusapin tungkol sa isang minor de edad na batang babae. Akman ako ng suntok. Kaya dinalan ko sa nangitak. Sabi ko, saan yung itak? Akin na yung itak. Sabi, nandun na, tinago ko nandun sa kanila ni Banji na, sabi ko, ano ba talaga mga problema niya? Sabi na ganun pa rin yung ito sir, klarohin ko na sa inyo lahat para malaman talaga ng lahat kung anong mga problema yung mga tao na dito sa barangay. Unang-una, yung pinagawayan yung mga tao na yan. Isang minor de edad na babae yan, na bata. Manak ni Badi yan. Yung bata na yan, na parang ano rin ni Roger na Bilerta. Sila rin kasi nag-aanohan yan, nagsusumbungan. Bagamat nailapit na umano ito sa PNP ang naturang issue, patuloy pa rin umano ang alitan ng dalawang lalaki. Ayon pa kay Kagawad Buo na madalas siyang umaawat sa mga naging sagupaan ng dalawa na residente rin. Nang muling naulit umano ang kaguluhan, naghamon umano ang dalawang lalaki na magsuntukan. Ayon pa sa Kagawad, hinayaan na lamang niya ang dalawa upang mailabas ang kanilang galit. Matapos ang suntukan ay nagkasundo rin ang dalawang panig. Nilinaw pa ni Kagawad Buo na hindi niya pinabayaan ang kaguluhan at mariing itinanggi ang aligasyon na siya ang nag-udyok o nagpaaway sa dalawang residente. Yung sinasabi ko sa inyo, hindi para sa akin na mapasama kayo. Kayo, ginagawa ko sa inyo para maging mabuti kayong tao, hindi kayo pasaway. Sabi ko, mga matanda na kayo, may mga apo na kayo. Tapos ngayon, magpasaway pa kayo sa barangay natin. Ngayon, sabi ko sa kanila, gawain pa ninyo ulit. Hindi na kayong dalawa magkalaban, tayo na 3 magkalaban. Ako na maghanot sa inyo ng batuta. But na sila, barkada na sila ngayon. Kaya kinukumusta rin sila lagi. Sabi ko, kumusta na kayo? Okay na kami, mga barkada na kami. Pero sabi ko, iwasan ninyo na kayo dalawa mag-inuman. Baka mamaya, masaltik sa utak ninyo na kayo dalawa na naman, magsuntukan na naman kayo dalawa. Ayun, Hindi na talaga Mga katropa, mga naging pahayag at panayam ng XFM Palawan kay Kagawad Roel Buo ng Barangay Iwahig. Yan ang balitang hatid naman ho sa atin ng Santon Plus Gold. Marami na hong natulungang gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil ito sa mga mabibisang sangkap tulad na lamang ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mabibili ho yan sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic, mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, agad nagsagawa ng investigasyon ng barangay ng Santa Monica kaugnay sa pagkakatagpo ng patay na sanggol na babae sa Mountain View Regino Road, barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa, umaga ng January 14. Ayon kay Kapitan Mong Sayang, sinuri ang mga CCTV camera na malapit sa lugar upang matukoy kung sino ang nag-iwan ng sanggol, ngunit bigo pa rin umanong makakuha ng malinaw na kuha na magtuturo sa responsable sa insidente. Hindi pa isinasasantabi ng barangay kung residente o hindi ng Santa Monica ang nag-iwan sa sanggol. Inalam na rin ng mga listahan ng mga buntis o manganganak ngayong buwan sa kanilang nasasakupan bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Malakas ang paniniwala ng barangay na hindi residente ng Santa Monica ang sangkot sa insidente dahil sa mabilis at palihim na paraan ng pagtapon sa sanggol. Matatandaan, kalunos-lunos ang sinapit ng sanggol na natagpuan sa tabi ng isang basurahan. Nanawagan ang mga pamunuan ng barangay sa publiko na kung may nakasaksi o may anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon, agad nga makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nagbigay rin ng paalala si Kapitan Sayang sa mga kababaihan, lalo na sa mga kabataan na maging responsable at huwag magpadalos-dalos kung hindi pa handang gampanan ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Kasi
aming barangay o kaya sa mga may mga CCTV na naka-cause ng pangyari ito, makiugnayan po sa barangay, makipagtulungan na sa ganun, ay mabigyan naman natin ng magandang hustisya yung sanggol na to. No? At doon naman sa ina na may gawa nito, talagang you're so blessed sana dahil pinagkalooban ka ng langit ng sanggol, kaya lang hindi mo binigyan ng halaga. Aral din to, kasamang Gilbert, kasama ko, i-grab ko na rin pagkakataon Sige, ito, paalala sa ating pong mga kabarangay Santa Monica, lalo yung mga kabataan, na hanggat maaari na iwasan natin na maging mapusok sa isang bagay na alam naman yung darating ang panahon, na darating sa tamang panahon, huwag mo natin apurahin. Tinig po ni Kapitan Mong Sayang ng Barangay Santa Monica. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Sa iba pang balitang lokal, isang motorista naman na sospek umano sa inireklamo sa umano'y panghihipo sa isang 15 anyos na batang babae o babaeng estudyante na residente ng Barangay Santa Monica dito rin ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon muli kay Kapitan Mong Sayang, agad na nakipag-ugnayan ng barangay sa mga magulang ng biktima matapos na i-report ang insidente. Sa isinagawa na mga investigasyon, natunto ng nasabing sospek at agad na ipinatawag sa barangay. Kinumpirma umano ng sospek na may nagawa siyang panghihipo, bagamat kalaunan ay itinanggi rin niya ang intensyon nito. Ayon sa sospek, aksidente ang nangyari dahil na rin sa nakainom at nawalan ng balanse habang nagbumotorsiklo. Itinuro at kinilala ng 15 anyos the biktima ang sospek at iginiit na malinaw niyang nakita at nakikilala lalo na sa pamamagitan at nabidyohan din umano ng biktima ang sospek habang papalayo ito matapos ang insidente. Samantala, naghain na rin ng formal na reklamo ang mga magulang ng biktima laban sa sospek. Mayroong nabidyohan siya, saka napicturean siya ng ating biktima, pero hindi yung pangyayari na nangyari hipuan, kundi yung paalis na siya. Mabuti naging vigilante dyan. Oo. Tinitingnan ko rin doon sa area kung mayroong CCTV doon sa pangyayaring binabanggit para makatulong din sa investigasyon. Kasi ngayon, nag-file na ng formal complaint sa barangay yung mga magulang ng bata. So naka-schedule na sila ng hearing, proper hearing sa akin sa next week, ang proper hearing na nila. Mga katropa, muling pahayag at panayam ng XFM Palawan kay Kapitan Mong Sayang ng Barangay Santa Monica. Yan ho ang balitang hatid naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayanan na maibalik ang ating hong malinaw na paningin dahil ito sa mga sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ang ating hong Vision X Plus ay aprobado ng FDA at ito ho ay mabibili sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic at mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, kinumpirma ni Senador Erwin Tulfo na sa loob lamang ng isang araw ay agad na maibibigay ang tulong sa mga lalapit sa kanyang action center na binuksan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa Senador, mas mabilis ang proseso ng kanilang action center kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno kung saan sa iba ay umaabot umano ng halos 3 araw bago mailabas ang tulong pinansyal. Sinabi ni Senador Tulfo na umaabot sa 5 million pesos kada buwan ang naibababa ng Department of Health sa lalawigan ng Palawan. Bukod pa rito, may hiwalay pang humigit kumulang 5 million pesos na kanilang iniaakyat sa Department of Social Welfare and Development or DSWD upang mas marami pang mamamayan ang matulungan. Tiniyak din ng senador na magiging patas at pantay ang pamamahagi ng tulong at hindi isa sa alang-alang kung anong partido, politika o sinong kandidato ang sinuportahan ng humingi ng tulong. Nitong January 16, 2026, formal nang binuksan ang Extension Office at Action Center ni Senador Erwin Tulfo sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City na layong mas mapalapit at mapabilis ang serbisyong tulong sa mga Palawenyo.
Action Center. Pinattern lang namin itong office namin doon sa Action Center namin sa Manila. Yung kailangan ng tulong, walang malapitan, di ba? Pwede lumapit dito. Medical assistance, karamihan medical assistance, burial, yung the usual na nilalapit ng mga tao sa gobyerno. Ang difference lang namin, pag lumapit ka kasi sa isang agency, abutin ng 3, 4 days, 5 days. Dito sa amin, binibigay na namin mismo. Kailangan mo ilabas yung pamilya mo sa ospital ngayong araw, bibigyan ka namin na ilabas mo. Kailangan pampalibing, bayaran namin yung funeraria the same day. So, ika nga, mabawasan yung waiting time. Yun ang pinagkaiba namin. Tinig po ni Senador Erwin Tulfo. Express Balita sa Umaga. Oras mga katropa, ganap na hong alas 6:22 na ng umaga. Samantalang dire-diretso pa rin tayo sa mga balitang lokal. Dako naman tayo sa ating mga field reporters. Top 1 most wanted person dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa na may kasong act of lasciviousness na aresto na. Katropa natin sa balita, Alison Salvatos. Live report. Nadakip ng mga elemento ng Puerto Princesa City Police Office Police Station 1 ang top number 1 most wanted dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong nakalipas sa Enero 15 sa Barangay San Pedro. Sa ulat ng pulisya, dakong alas 4 Gs ng hapon ng nasabing petsa ng kanilang maaresto si alias Mr. Tima na sa hustong gulang at residente rin ng naturang barangay. Ito di mano ay merong warrant of arrest na inilabas naman ng RTC Branch 47 sa kasong 2 counts of act of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa sa halagang 180,000 pesos bawat isang kaso. Hiwalay pa ang isang kasong lasciviousness conduct sa ilalim naman ng Republic o sa ilalim din ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa sa halagang 180,000. Si alias Mr. Tim ay nasa kustodiya ng Police Station 1 para sa dokumentasyon at proseso at nakatakda naman itong iharap sa korte para sa tamang disposisyon. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero 1 vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Mabibili na ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News. Live report. Express Balita sa Umaga. Samantala, 2 arestado sa buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Timbog sa buy-bust operation ng mga otoridad ang 2 katao sa sitio Kaalan, sakop ng Barangay Masagana, El Nido, Palawan nitong Enero 16, 2026. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspek na si alias Baby, 47 taong gulang, walang trabaho, walang asawa at residente ng Puerto Princesa City na kasalukuyang naninirahan sa Barangay Masagana, El Nido, Palawan, at isang alias Rino, 20 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Los Biminda, Puerto Princesa City at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Ang buy-bust operation ay pinangunahan ni Police Major Terstar Kitim Bangkaya, katuwang ang Police Intelligence Unit, Police Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Unit, 2nd Palawan Mobile Force Company, 4th Platoon at koordinasyon ng PDEA Regional Office, Mimaropa. Sa ulat ng pulisya, nabilhan di umano ang mga suspect ng nagpanggap na pusher buyer ng isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaginalang shabu na nagkakalaga ng 6,800 pesos at nang kinapkapan na ang mga suspect nakuha mula sa kanilang posisyon ang kabuang 12 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinagniniwalaang shabu, sigarilyo, improvised tutor, aluminum foil, lighter at mga pera. Samantalang nakuhang illegal na droga ay may kabuang timbang na 7.9 grams na tinatayang may kabuang halaga na 53,720 pesos. Naharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang nasa kustodiya ang mga ito sa El Nido Municipal Police Station para sa tamang disposisyon.
At yan ang balitatin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Ilang barangay naman dyan ho sa bayan ng Quezon, Palawan nagpasa ng kanilang proposed annual budget para sa taong kasalukuyan. Alamin natin detalye ng balitang yan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Live report. Nagpasa na o nagsumite ang dalawang barangay sa Quezon, Palawan ng kanilang minungkahing annual budget para sa taong kasalukuyan na kung saan base sa naging agenda ng konseho sa nakaraang sesyon ng mga ito ay kinabibilangan ng barangay Suwangan na may hinihiling na pundo na nagkakalagang nasa 7,493,618 pesos at ang barangay Kinlugan ay nasa 7,464,348 pesos. Samantala na ang layunin umano ng naturang halaga ay para sa kanilang mga proyekto, programa at iba pa na ito'y nakalaan sa komunidad sa isang taon. Kaugnay nito, dadaan pa rin ito sa masusing pag-aaral ng konseho kasama ang iba pang kinatawan na may kinalaman sa naturang pundo. Yan ang balita natin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala, Philippine looper Ferdinand de la Merced mainit na sinulubong sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Mainit na sinalubong ni Mayor Cesario Benedito Jr. ang pagdating ni Philippine looper Ferdinand de la Merced kahapon January 17, 2026 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Sa pagpasok pa lamang ng Philippine looper kahapon sa barangay Kalasagin sa nasabing bayan ay agad nitong sinalubong ng mga residente ng bawat barangay. Merong may mga tarpaulin na may litrato nito at halos parid na ang dami ng taong nais magpakuha ng litrato na sumabay rin sa paglalakad nito hanggang sa munisipyo. Kaugnay nito ay mainit namang winelcome ni Mayor Cesario Benedito Jr. sa Philippine looper Ferdinand de la Merced sa labas pa lamang ng munisipyo. Nagkaroon rin ng kaunting programa at salo-salo na nagpapakita ng maayos na pagtangkap kay Ferdinand de la Merced. Samantala, ang paglalakad na ginagawa ni Philippine looper Ferdinand de la Merced ay bahagi ng kanyang layunin na malibot ang buong bansa. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputin ang inyong mga balat. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Live report. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Sa ating naman balitang regional, mga katropa, buhay ang naging kapalit sa pagsungkit ng isang security guard sa puno ng mangga. Matapos itong makuryente dyan ho sa Barangay Molino 6, Bacoor City, Cavite. Huling umabot o hindi na umabot ang buhay sa pagamutan ng biktima na kilala si Francis, 25 anyos at residente rin sa nasabing lugar. Ayon pa sa ulat ng mga otoridad, alas 2 ng hapon nang maganap umanong insidente sa playground ng Springville Meadow 2 Subdivision. Nagtungo pa umano sa ang biktima na may dalang panungkit at umakyat sa puno ng mangga upang manguha ng bunga nito. Habang nasa taas ng puno ay aksidenteng sumabit ang kanyang panungkit sa live wire dahilan ng kanyang pagkakuryente. Nadiskubre lamang ang insidente nang biglang nawala ng kuryente sa ilang parte ng subdivision at pinuntahan ang narinig na pagsabog sa playground at dito na nakita ang walang buhay na biktima na hawak ang panungkit at nakasabit sa live wire. Express. Balita sa umaga. Balitang regional.
Samantala, dalawang kalalakihan ang naiulat na nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa General Trias City at Bacoor City, Cavite. Unang insidente ay naganap alas 3:45 ng hapon habang naglalakad ang biktima na kinilalang si alias Benji sa patungo sa isang tindahan na sakop ng Barangay Manggahan, General Trias, para bumili ng sigarilyo nang ito ay pagbabarili ng hindi pa kilalang sospek na agad tumakas ng masigurong patay na ang biktima. Samantala, bandang alas 11:45 naman ng gabi nang barili ng dalawang armadong kalalakihan ang biktimang si alias Temi, 34 anyos, at habang papasok na sa kanilang bahay sa Sitio Miapi, Longos, Zapote 3, Bacoor City, Cavite. Agad na nasawi ang biktima habang ang dalawang sospek na ang isa ay kinilalang si alias Razel ng Barangay San Nicolas 3, Bacoor City na tinutugis na ng pulisya. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Sa ating naman balitang nasyonal, nagpatupad ang Department of Agriculture ng moratorium para ito sa mga reclassification ng mga agricultural lands hanggang sa darating na buwan ng Hunyo. Layunin naman ito na maiwasan ang hindi tamang pag-convert ng mga agricultural land. Nakasaad naman sa Department Circular Number 1 na pansamantala muna nilang sinususpindi ang pagtanggap at pagproseso ng mga aplikasyon ng mga certification sa land use reclassification. Habang ipinapatupad naman ang suspensyon, ay bibisitahin ng Department of Agriculture ang mga pulisiya para sa mapalakas umano at maiwasan na basta na lamang mag-convert ng mga agricultural land sa ating bansa. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasyonal. Samantala, sinisiyasat na ng Office of the Ombudsman kung may nilabag na batas ang dalawang kumpanyang may kaugnayan sa solar energy na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, saklaw ng investigasyon ang Solar Philippines Power Projects Holdings Incorporated at ang subsidiary nitong SP New Energy Corporation, pati ang nangyaring bentahan ng SP NEC shares at ang ugnayan ng dalawang kumpanya. Sinabi rin niya na maaaring magdulot ng legal issues ang pagbuo ng subsidiary matapos mabigong maibenta ang parent company nito. Batay naman sa mga record, mula noong 2023 hanggang 2025, nagbenta si Leveste ng 22.259 billion pesos na halaga ng SPNEC shares sa MGen Renewables, ang renewable energy arm ng Meralco Powergen Corporation. Sinabi rin niya na matagal nang tumigil sa operasyon ang Solar Philippines dahil sa anyay hindi kompetisyon sa energy industry. Sa ngayon, wala pang tugon ang kongresista ukol sa mga pahayag ng ombudsman. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Mga katropa, dumating na ho sa Greenland ang 15 sundalo ng France para bahagi ng reconnaissance mission. Lumapag umano sa sinasakyan nilang eroplano sa Nuuk, ang capital ng Greenland. Kasama nila ang ilang sundalo na ipinadala ng ilang mga bansa sa Europa, gaya na lamang ng Germany, Sweden, Norway at the Netherlands at United Kingdom. Ayon naman kay French President Emmanuel Macron na inisyal na contingent lamang ang kanilang ipinadala at maaaring madagdagan pa mga ito sa mga susunod na araw. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng pagpupumilit ni US President Donald Trump na ang Arctic Island ay isang semi-autonomous na bahagi ng Denmark. Ipinipilit kasi ni Trump na mahalaga na isailalim umano sa kontrol nila ang Greenland para na rin sa national security. Wala namang magagawa umano ang Greenland kung bigla na lamang silang sakupin ng Russia o di kaya naman ng China. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala, muling nakakakumpiska ang US ng oil tanker sa Caribbean Sea. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng pagkontrol ng US sa mga pag-angkat ng Venezuela ng kanilang mga langis. Ayon sa US Southern Command na ang MV Veronica ay basta na lamang naglayag palabas ng Venezuela at ito ay sumusuway sa kautusan ni US President Donald Trump. Ito na ang pang-anim na oil tanker na kinumpiska ng US sa Caribbean Sea. Hindi aniya titigil ang US sa pagkumpiska ng mga dark fleet na
ito ay binubuo ng mahigit 1,000 na mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga sanctioned oil. Mula kasi nang maaresto ng US, si Venezuelan President Nicolas Maduro ay plano na ng US na kontrolin ang oil reserves ng nasabing bansa. Express Balita sa Umaga. Oras mga katropa, ganap na ho alas 6:36 na ng umaga. Mga balita ho inyong napakinggan, hatid naman ho yan sa atin ng Santon Plus Gold. Mga katropa, labanan ho ang banta ng karamdaman. Sabi nga ho, prevention is better than cure. Alagaan ho ang ating katawan at huwag nang ating hintayin na mas lumala pa ang ating hong kondisyon o ating karamdaman. Mas maganda, araw-araw na ho tayo mag Santon Plus Gold. Ito ho ay all-in-one, nakakampi natin upang laban ang anumang banta ng karamdaman, gaya na lamang ho ng problema sa baga, sakit sa puso, memory loss, mataas na kolesterol at mahinang kidney at marami pang karamdaman. Sa mga katropa natin, mag Santon Plus Gold, ito ho'y gawa sa mga natural na sangkap, kaya hong palakasin ang ating katawan. At ito ho'y mabibili sa lahat ng ating mga Yes to Health Clinic, mga butika, mga pharmacy sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Mga katropa, alas 6:37 na ho ng umaga. Dire-diretso naman tayo sa iba pang mga balitang lokal at balikan natin ang ating mga field reporters. Balitang lokal. 53 anyos na mekaniko dyan ho sa Bangkaw-Bangkaw. Dito ho yan sa lungsod ng Puerto Princesa, arestado sa illegal na droga at bala. Katropan natin sa balita, Alison Salvatos. Live report. Matagumpay na nagsagawa ng pinagsalib na pwersa ng Puerto Princesa City Police Office at Pidaya, Palawan ang isang search warrant operation noong Enero 15, dakong alauna ng madaling araw sa barangay Bangkaw-Bangkaw o Pardeco, Bangkaw-Bangkaw sa bahay ng isang 53 anyos na mekaniko, kung saan nakasamsama mga otoridad ng humigit kumulang 3 gramo ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at sari-saring bala. Sumailalim ang mga ito sa inventaryo at dokumentasyon. Samantala, nakaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunitions, ang hindi na pinangalan ng suspek na ngayon ay nasa kustudiya na ng mga otoridad. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Capsule para palakasin ang ating pong katawan, makaiwas sa anumang banta ng sakit. Mag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Mabibili na po ito sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman katropang Alison Salvatus, XFM News. Live report. Express Balita sa Umaga. Samantala, Coron PNP pinagkalooban ng bagong patrol car ng DILG. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Pinagkaluban ng bagong patrol car ang Pulisya Coron ng Department of Interior and Local Government o DILG. Magagamit na ang nasabing sasakyan ng lokal na pulisya ng Coron sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Mark R.J. Sige. Ayon sa Pulisya Coron, malaki ang may tutulong ng nasabing sasakyan sa araw-araw na operasyon ng lokal na pulisya sa bayan ng Coron, lalo na ang pagresponde sa mga tawag ng mga nangangailangan ng agarang tulong-tugon ng kapulisan. Ang ipinagkaloob na patrol car mula sa DILG ay bahagi ng pagpapalakas at pagpapabilis ng mobilisasyon ng kapulisan tungo sa pagsiguro ng kapayapaan ng nasabing bayan. Samantala, umaasa naman ang Pulisya El Nido na mabigyan din ng DILG ng bagong patrol car, kayong luma at marami na ring sira ang ginagamit nila sa kasalukuyan. Naniniwala si El Nido MPS Acting Municipal Police Station Chief Police Major Ter Starkey Timbagaya na mas marami at mabilis nilang agarang matugunan ang anumang police assistance na kinakailangan ng komunidad ng turismong bayan.
At yan ang balita sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Bilyam Mucha, XFM News. Report Express Balita sa Umaga. Satellite registration naman ng Comelec sa Quezon, Palawan. Pumalo na umano sa mahigit 700 o 700 ang naitala. Katropan natin sa balita, Ray Elgaran. Report Pumapalo na sa 704 umano na mga Quezonian ang nagpatala bilang butante sa inilunsad na satellite registration ng Comelec sa Quezon, Palawan, na kung saan ayon sa huling datos sa ibinigay na tanggapan ng nasabing bilang ng nagpatala ay ito sa 3 barangay na kanilang tinungo na siyang nasasakupan ng munisipyo, samantala na ang halos lahat ng nagparehistro ay mga estudyante na nais makaboto sa nalalapit na barangay at SK eleksyon. Dagdag ito ay inihikayat naman ang sinumang Quezonian na nais maging botante ay lubos-lubusin na ang sinasagawang satellite registration. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami na nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Report Express Balita sa Umaga. MDRRMO agad na tumungo sa tanggapan ng PCSD kaugnay sa nangyaring pag-atake ng buwaya. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report Agad na tumungo si Imder Mohed Jan Alsan sa tanggapan ng Palawan Council and Sustainable Development o PCSD sa lungsod ng Puerto Princesa City kaugnay sa muling naitalang pag-atake ng buhay sa isang mangingisda na binawian ang buhay nitong January 16 araw ng Biyernes taong kasalukuyan na. Ang pagtungo nito sa PCSD ay upang humiling ng agarang aksyon kaugnay sa nasabing trahedya. Kasama rin ni Imder Mohed Jan Alsan sa pagtungo sa nasabing tanggapan ng Barangay Kapitan ng Sibaring kung saan residente ng naturang lugar ang biktima. Base na rin sa Imder Mobalabaka na ito na ang pangalawang beses na mayroong binawian ang buhay kaugnay sa agresibong pag-atake ng buhaya sa nasabing bayan at mas kalunos-lunos ang sinapi nito kisa sa unang biktima. Ito ay dahil baywang at ulo na lamang ang natira. Base sa anak ng biktima, nakita na lamang ang kanyang magulang sa parting bakawan sa kanilang lugar kung saan nakasabit na lamang sa mangrove tree. Samantala, masama ang loob ng mga residente sa bayan na Balabak kaugnay sa walang aksyong ginagawang kinaukulan hinggil sa kanilang problema sa mga buhaya. Ito ay dahil dalawa na ang binawian ng buhay. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputin ang inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap Santon Soap. Mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Report Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Mga katropa, dako na ho tayo sa lagay ng panahon. Gayong araw ho nito ng linggo. May binabantayan ho tayong bagyo. Makakasama natin si Lian Loreto. Live mula ho dyan sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito kay Bagyong Ada na ngayon ay tropical storm category pa rin ngayong linggo, January 18, 2026. So ito nga pong si Bagyong Ada kaninang alas 4 ng umaga. Yung sentro po nito ay huli pong namataan malapit pa rin sa may Catanduanes, 135 kilometers east-northeast ng Vira Catanduanes or 395 kilometers sa silangan naman ng Infanta, Quezon. Sa ngayon nga po ay mas humihina na itong si Bagyong Ada. May taglay na lang pong hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. May kabagalan din po ang kanyang pagkilos pa east-northeastward. At sa ngayon nga po, kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, ay mas numinipis na din po yung mga kaulapan na dulot nitong si Bagyong Ada na nakakaapekto sa may Luzon. Ngunit wag pakampante yung ating mga kababayan
kababayan dahil malalakas po yung hangin pa rin na dala nitong si Bagyong Ada, especially po dito sa may eastern sections ng Luzon from northern, central, and sa may southern Luzon. Specifically dito sa may Catanduanes, inaasahan pa rin po natin yung stormy conditions. So malalakas po yung ating hangin at meron pa rin pong mga pag-ulan. At dito rin po sa may Isabela, Aurora, down towards Quezon, Marinduque, Romblon, and also for the rest of Bicol region and for northern Samar, inaasahan pa rin po natin yung mga pabugso-bugsong hangin na may dala pa rin mga pag-ulan ngayong araw. But for Metro Manila and the rest of the country naman po, no, expect naman po natin generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang po sa mga afternoon rain showers and thunderstorms. And also, dito naman po sa rest of northern Luzon, sa may Cordilleras and sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, expect din po natin, meron pa rin po tayong mga pag-ambon and maulap na panahon dahil po sa amihan. Ito naman po yung ating latest forecast track and intensity nitong si Bagyong Ada for today. Sa nakikita nga natin ay consistently magno-northeastward po ito ngayong araw hanggang bukas at ma-maintain niya yung kanyang tropical storm category. Ngunit sa ngayon nakikita natin ay weakening po yung trend nitong bagyo. Maaari na lamang po itong maging tropical depression pagsapit po ng Tuesday. And dahil by this time, no, by Monday hanggang Thursday, nakikita po kasi natin na muling bubugso itong amihan at mas lalakas pa. Kaya't nakikita natin ay dahil dito sa amihan ay mas hihina itong bagyo at magkakaroon po ng looping na movement. Sa nakikita natin, posible po maging low pressure area na lamang po ito by Thursday. And posible nga po ay ito'y mag-loop papunta dito sa silangan ng Eastern Visayas by this time. But for now nga po, weakening na po yung trend nitong bagyo and posible nga po yung looping movement dahil sa amihan. And sa gale warning naman, nakataas pa rin po ito sa may eastern seaboard ng Southern Luzon, specifically sa may northern and eastern coast ng Catanduanes, sa may Camarines Norte, and sa may northern coast ng Camarines Sur. Bawal pa rin pong maglayag yung ating mga kababayan dyan dahil napakataas po ng mga pag-alon. Delikado po ito. And for the storm surge naman po or daluyong, posible pa rin po yung minimal to moderate risk ng daluyong sa may Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and sa may Sorsogon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat. Express Balita sa Umaga. Showbiz News. Inanunsyo ni British pop star Harry Styles ang paglabas niya ng bagong studio album niya. Sa kanyang social media account ay ilalabas ang Kiss All the Time, Disco Occasionally sa darating na Marso 6. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos 4 na taon na naglabas ng album ang singer. Ang ika-4 na solo album niya ay naglalaman ng 12 na bagong kanta. Showbiz News. Balitang Sports. Sa ating namang balitang pampalagkasan mga katropa, sisimula na ho ng PBA ngayong season 50. Ang Philippine Cup, ang pagbibigay ho ng Ramon Fernandez Trophy. Sa mga magwawagi ng Most Valuable Player Award o MVP, ito ho ay bilang pagkilala sa legendary PBA player na tinawag na El Presidente. Si Fernandez mga katropa ay manlalaro na mayroong pinakamaraming championship na nakuha na umabot ho sa 19. Sinabi rin ho ni Fernandez na isang malaking karangalan na ipangalan sa kanya ang MVP Award. Hindi lamang aniya itong personal na pagkilala at sa halip na panghabang buhay na pagkilala sa kanya ng PBA na itinuturing na ikalawa niyang pamilya. Si Fernandez mga katropa rin ang nanguna lead scorer sa merong 18,996 points
Gayon din sa rebounds, mayroong 8,652. Shot blocks, mayroong 1,853. At sa free throw naman ay mayroong 3,848. At number 2 naman sa career assist na mayroong 5,220. Balitang Sports. Mga katropa, oras ho natin, ganap ng 6:51 na ng umaga. Inyo na hong narinig ang mga balitang nagkalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Kasabay na rin ho napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng XFM sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio apps sa inyong mga Android phone. At live na rin po kaming napapanood sa ating hong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Para ho sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gilbert Basio. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas! Sakto Plus Gold, mas pinalakas,